Pinalaya sa sariling pamamahay kasama ang may sakit na anak habang bumubuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng malapasyong mansyon, nagtatawanan ang halimaw na biyenan at ang asawang bulag sa katotohanan, nagdiriwang sa kanyang pagkawala. Baliw ka, Mayari. Walang asawang maniniwala sa isang basurang katulad mo. Ang huling lason na narinig niya mula kay Dariel. Ngunit hindi nila alam na dala niya ang ebidensyang wawasak sa kanilang imperyo. Mula sa putikan, babangon ang isang inang handang pumatay ng sariling puso para mabuhay ang anak. Hanggang saan aabot ang paghihiganti ng isang pusong, minsan nang nagmahal ng tapat. Dagdadagan mo pa ang dosis ng gamot. Kailangan ko siyang magmukhang baliw sa harap ni Dariel bago matapos ang buwan para makuha ko ang buong kustodiya kay Lucas. Ang mga salitang iyon, matalas at walang kaluluwa, ay tumagos sa manipis na siwang ng pinto ng opisina ni Doña Corazon at dumiretso sa puso ni Mayari na parang isang kutsilyong yelo. Nakatayo siya sa pasilyo, sa ilalim ng isang marangyang aranyang gawa sa kristal. Maingat na hawak ang isang bandehadong may lamang mainit na sabaw ng manok. 3 oras niyang pinagtiyaga ang lutuin yon. Hinimay ng pino ang bawat piraso ng karne at dinayat ang mga gulay hanggang sa mangapal ang kanyang mga daliri. Nabalitaan kasi niyang masama ang pakiramdam ng kanyang biyenan. Sa munti niyang paraan, ito ang tanging alam niyang pagpapakita ng pagmamalasakit. Ngunit ang init mula sa mangkok ay tila hindi sapat upang pawiin ang panunuot na lamig na gumapang sa kanyang batok. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang bandehadong pilak ay nagbadyang bumagsak. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang anumang tunog na maaaring kumawala mula sa kanyang bibig at nalasahan niya ang metalikong pait ng sariling dugo. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang araw-araw na pag-abot sa kanya ni Doña Corazon ng mga mamahaling bitamina. Maliliit na tableta na may kasamang isang matamis na niti at mga salitang puno ng pag-aalala. Para lumakas ang katawan mo, iha. Masyado kang payat. Ang lahat ng kabaitang yon, isang maskara lamang pala para sa isang karumal-dumal na bala. Sa isang iglap, ang sahig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho at siya ay nahulog sa isang madilim na bangin ng kataksilan. Ang kanyang tahanan ay isa palang hawla, ang kanyang pamilya, mga halimaw na nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Diyos ko, ano ang nagawa kong kasalanan? Dala ng nag-iisang hibla ng pag-asa, mabilis niyang ibinaba ang bandeha sa isang mesita at halos patakbong tinungo ang kanilang silid-tulugan. Naroon si Dariel, ang kanyang asawa, nakaupo sa gilid ng kama at abala sa kanyang laptop. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang ama ng kanyang anak. Dariel! Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Humahagulgol siyang lumuhod sa harap nito. Hinawakan ang kamay ng asawa at isinalaysay ang lahat ng kanyang narinig. Bawat salita ay may kasamang patak ng luha, isang desperadong pagsamo na sana ay paniwalaan siya, na sana ay protektahan sila ni Lucas. Ngunit ang mga matang tumingin sa kanya ay hindi nagpakita ng awa o pag-unawa. Tanging pagod at iritasyon. Marahas na binawi ni Dariel ang kanyang kamay. Na tila ba si Mayari ay isang maruming bagay na dumikit sa kanya. Mayari, stop it. Pagod ako sa trabaho, uuwi ako. Tapos ito ang aabutan ko sa'yo. Pero totoo ang sinasabi ko, Dariel. Narinig ko sila. Narinig mo? O baka naman guni-guni mo lang yan? Tumayo ito. Ang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng matinding pagkadismaya. My God, Mayari. Alam mo ba kung gaano ka kamahal ni Mami? Siya pa ang nag-aasikaso ng mga gamot mo. She stays up all night kapag masama ang pakiramdam mo. Siya ang nag-alaga sa'yo na parang tunay na anak. Tapos ito ang isusukli mo? You're accusing her of something so monstrous? Baka nga tama siya. You need to rest. Baka napapraning ka na naman.
Ang mga salitang napapraning ka na naman ay tumama kay Mayari ng mas malakas pa sa isang sampal. Napawi ang kanyang mga luha. Ang humahagulgol na puso ay biglang tumahimik. Ang apoy ng desperadong pag-ibig sa kanyang mga mata ay para bang kandilang biglang namatayan ng sindi at ang naiwan na lamang ay ang malamig at madilim na abo ng katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang Dariel na kanyang minahal. Isa na siyang alagad ng kanyang ina, isang bulag na tagapagtanggol ng isang demonyo. Walang imik siyang tumayo. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagpaliwanag. Sapagkat naunawaan na niya ang lahat, sa kulungang ito, nag-iisa lamang siya. Nag-iisa siyang kailangang protektahan ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kabilang silid kung saan mahimbing na natutulog si Lucas. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang bigat. Umupo siya sa tabi ng kuna, pinagmasdan ang payapang mukha ng kanyang anghel. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Ngunit hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang bagong damdamin na umuusbong sa loob niya. Isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagdurog sa sarili niyang puso. Isang mahinang pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Nakatayo roon si Doña Corazon. May daladalang isang baso ng gatas. At sa kanyang mga labi ay nakapinta ang pamilyar na ngiti. Isang ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Iha, inumin mo na itong gatas mo. Malambing nitong sabi, iniabot ang baso kay Mayari. Mainit-init pa, para lumakas ka. Tinitigan ni Mayari ang baso ng gatas. Ang puting likido ay tila nang uuyam sa kanyang paningin. Sa likod ng mapanlinlang na anyo nito ay naroon ang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang tingin ni Doña Corazon. Mumiti siya. Isang pilit at walang buhay na pagngiti. Siya kinuha ang baso. Salamat po, Mami! Sabi niya, ang boses ay sinadya niyang gawing mahina at masunurin. Itinaas niya ang baso sa kanyang mga labi at dahan-dahang ininom ang laman nito. Bawat lagok ay parang paglunok ng tinik. Ramdam niya ang matagumpay na titig ng kanyang biyenan na nakabantay sa bawat galaw niya. Nang maubos ang gatas, maingat niyang ibinaba ang baso. Masarap po! Dagdag pa niya. Mabuti naman kung ganoon, Iya. Magpahinga ka na. Tumalikod na si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Panatag na ang kanyang plano ay tumatakbo ng naaayon. Sa sandaling sumara ang pinto, ang maskara ng kahinaan ni Mayari ay bumagsak. Walang pag-aaksaya ng panahon. Mabilis, nulit walang ingay siyang pumasok sa banyo. Isinara niya ang pinto. Ibinukas ang gripo ng shower upang takpan ang anumang tunog at isinuksok ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan. Namilipit ang kanyang tiyan. Ang mapait at chemical na lasa ng gatas ay muli umakyat sa kanyang bibig hanggang sa mailabas niya ang lahat sa inidoro. Namula ang kanyang mga mata at naging mahapdi ang kanyang lalamunan. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang ibinuhos ang tubig hanggang sa walang anumang ebidensyang natira. Sa isang maliit na lalagyan ng bulak, maingat niyang itinago ang isang tableta na hindi niya nilunok, ang tanging pisikal na patunay ng krimen na nagaganap sa loob ng mansyon. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, isang bagong Mayari ang isinilang, isang Mayari na mahusay umarte. Nagkunwari siyang lalong nanghina. Ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at ang kanyang mga sagot sa tuwing kinakausap ay paudlot-udlot. Perpekto niyang ginampanan ang papel ng isang babaeng unti-unting nawawala sa sarili. At naniwala sila. Naniwala si Dariel. Ang distansya sa pagitan nilang mag-asawa ay lumaki na parang isang bangin na hindi na matatawid.
Nagsimula na itong matulog sa kabilang kwarto sa dahilan na kailangan daw niyang magpahinga para sa trabaho. Hindi na nito magawang tumingin sa kanyang mga mata nang hindi nagpapakita ng awa at pagkadismaya. Bawat sulyap nito ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Mayari. Ngunit tiniis niya ang lahat para kay Lucas. Isang hapon, sa pagkakataong kailangan niyang bumili ng diaper para sa anak, nahanap niya ang kanyang kalayaan. Sa halip na sa malapit na grocery, nagpahatid siya sa isang malayong butika. Doon, sa isang luma at kinakalawang na payphone sa kanto, nanginghinig niyang inihulog ang ilang piraso ng barya. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang kapirasong papel na matagal na niyang itinatago, isang resibo mula sa isang law firm na minsan niyang nakita sa mga basura ni Doña Corazon. Attorney Gabriel Llorente. Ang pangalan ng abogadong sinibak ng kanyang biyenan nang walang malinaw na dahilan. Ito na ang kanyang huling baraha. Nagkita sila sa isang maliit at hindi pansining kapihan sa gilid ng syudad. Si Attorney Llorente ay isang lalaking may seryosong mukha at mga matang tila maraming nakikita. Sa una ay nag-aalinlangan ito, ngunit nang ilabas ni Mayari ang tableta mula sa lalagyan ng bulak at ikinuwento ang lahat sa pabulong na tinig, ang pagdududa sa mukha ng abogado ay napalitan ng matamang interes. Ipasusuri ko ito, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Huwag kang mag-alala, Mrs. Montesilio. This will be confidential. Bago sila maghiwalay, may isang huling tanong si Mayari. Bakit? Bakit po kayo tinanggal ni Doña Corazon? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gabriel. Dahil masyado akong maraming nakita at nalaman. Umuwi si Mayari sa mansyon na may bahagyang pag-asa sa kanyang puso. Ngunit, sinalubong siya ng isang bagong panganib. Pauwi na siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan at naabutan niya si Daryl sa silid ni Lucas. Nakatayo ito roon. Hawak-hawak sa kanyang kamay ang isang kapirasong papel na resibo mula sa payphone. Ang resibong may nakasulat na numero ng opisina ni Gabriel na sa kanyang pagmamadali ay naiwan niya sa ilalim ng unan ng kanyang anak. Itinaas ni Daryl ang papel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hinala. Ano to, Mayari? Kaninong numero to? Sino ang palihim mong tinatawagan? Ang piraso ng papel sa kamay ni Daryl ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Mayari. Nanlamig ang kanyang buong katawan at ang hangin ay tila naipon sa kanyang dibdib, hindi makalabas. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, pinilit niyang kumalma. Ginamit niya ang kahinaang inaasahan nito mula sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Nakita ko lang yan sa sahig. Baka nalaglag ng isa sa mga katulong. Isang kasinungalingan, ngunit sa mga sandaling yun lamang ang kanyang sandata. Tinitigan siya ni Daryl. Sinusuri ang kanyang mukha. Naghahanap ng anumang bakas ng panlilinlang. Sa huli, dala ng pagod at ng matagal ng itinanim na paniniwala sa isip niya na si Mayari ay wala na sa katinuan. Lukot-lukot niyang ibinulsa ang papel. Whatever, anito, at walang lingon likod na lumabas ng silid, iniwan siyang muli sa katahimikan. Ngunit alam ni Mayari na paubos na ang kanyang oras. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Lucas, tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot yon. Si Gabriel. Ang boses nito sa kabilang linya ay seryoso at apurahan. Mayari, nakuha ko na ang resulta. The tablet contains a slow-acting neurotoxin. Isang uri ng lason na unti-unting sinisira ang isip ng biktima. You need to get out of there. Now! Kasabay ng pagpatay niya sa tawag, narinig niya ang boses ni Doña Corazon mula sa pasilyo. Kausap ang isang tao sa telepono. Maingat niyang idinikit ang kanyang tainga sa pinto. Oh, bukas na bukas ng umaga. May pribadong ambulansya nang susundo sa kanya. We need to commit her sa mental facility
habang hindi pa tuluyang nasisira ang isip niya. At ihihiwalay na natin si Lucas. Mas makabubuti sa bata na lumayo sa isang baliw na ina. Ang mga salitang iyon ay isang sentensya. Hindi na siya makapaghintay. Ngayong gabi, kailangan niyang tumakas na yung gabi. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hinintay niyang ang buong mansyon ay balutin ng katahimikan. Sa labas, ang kalangitan ay nagkukulay abo at ang hangin ay nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Mabilis ngunit maingat, nag-impake siya ng isang maliit na bag. Ilang piraso ng damit para kay Lucas, ang kanyang birth certificate, ang kaunting perang naipon niya, at ang bote ng mga tabletang lason bilang ebidensya. Binalot niya sa makapal na kumot ang natutulog na si Lucas. Idiniin ang mukha nito sa kanyang dibdib upang hindi ito magising. Bawat paghinga niya ay isang dasal. Sa bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang mahabang pasilyo ay tila walang katapusan. Ang bawat anino ay tila isang kaaway na nag-aabang. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid ni Dariel, bahagya itong nakabukas. Sumilip siya sa loob. Naroon ang kanyang asawa, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa paglisan ng pamilyang kanyang isinumpa. Sa isang saglit, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ngunit mabilis itong napalitan ng malamig na katotohanan. Wala na siyang babalikan dito. Patuloy siyang naglakad patungo sa kusina, doon sa pinto sa likuran na bihirang gamitin. Ngunit habang papalapit siya, isang malakas na kaluskos ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang yapak sa lumang tabla ng sahig. Napahinto siya, halos mapigil ang paghinga. Nang marating niya ang pinto, handa na sana siyang harapin ang anumang pagsubok para mabuksan ito. Ngunit nagulat siya nang matuklasan na ang trangka nito ay nakabukas na. Tila, may isang taong sadyang binuksan iyon para sa kanya. Hindi na niya inaksaya ang panahon na alamin kung sino. Sa paghakbang niya palabas, ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya, kasabay ng malamig na hampas ng hangin. Agad siyang nabasa, ngunit mahigpit niyang niyakap si Lucas, ginamit ang sariling katawan bilang pananggalang sa sama ng panahon. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malapalasyong bahay, ang kanyang ginintuang hawla. Saka siya tumakbo, palayo sa mga halimaw, palayo sa buhay na kanyang pinang-arap, ngunit naging bangungot. Tumakbo siya patungo sa dilim, walang ibang dala, kundi ang kanyang anak at ang basag niyang puso. Kinaumagahan, isang malakas na katok ang gumising kay Dariel. Si Doña Corazon, kasama ang dalawang lalaking nakaunipormeng puti, ay nakatayo sa labas ng silid ni Mayari. Ang ngiti sa labi ng matanda ay hindi maitago. Oras na para dalhin ang asawa mo sa lugar kung saan siya nababagay, deklara nito. Itinulak ni Doña Corazon ang pinto, handa nang isagawa ang huling bahagi ng kanyang plano. Ngunit ang kanilang nadatnan ay isang silid na walang tao. Ang kama ay maayos na, ang mga gamit ay nasa lugar. Maliban sa isang bagay, wala na si Mayari at wala na rin si Lucas. Ang ngiti sa mukha ni Doña Corazon ay biglang naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong galit. Humarap siya kay Dariel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas. Hanapin mo ang babaeng yan. Utos niya. Ang bawat salita ay may kasamang kamandag. Ninakaw niya ang apo ko! Ang kalayaan ay may amoy ng kanal at basang lupa. Ito ang unang natutunan ni Mayari sa bago niyang buhay. Mula sa malawak at mabangong hardin ng mga Montesillo, ang mundo niya ngayon ay isang maliit at masikip na kwarto sa isang lugar na tinatawag nilang squatters area. Ang bubong na yero ay may mga butas, kaya sa tuwing umuulan, kailangan niyang ilagay ang lahat ng baso at platong meron siya sa sahig upang saluhin ang mga tulo. Ang hangin ay mabigat, puno ng pinaghalong amoy ng usok, piniritong isda,
at nabubulok na basura. Ito ang bagong tahanan nila ni Lucas. Upang mabuhay, pumasok si Mayari bilang tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya sa palengke. Mula umaga hanggang gabi, ang kanyang mga kamay ay nakababad sa maruming tubig na may sabon. Ang dating makinis niyang mga palad ay unti-unting kuminapal at nagkapaltos. Ang sakit ay pisikal, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang kalooban sa tuwing nakakatanggap siya ng mura mula sa matabang may-ari ng karinderya sa tuwing may nababasag siyang plato. Ngunit tinitiis niya ang lahat. Sa bawat sentimong kinikita niya, ang mukha ni Lucas ang kanyang nakikita. Ang kanilang hapunan ay madalas na isang pakete lamang ng instant pancit canton. Maingat niyang hahatiin yon. Ang mas malaking bahagi ay para kay Lucas at ang kaunting natira ay para sa kanya. Busog na si Mama, anak. Sasabihin niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kahit na ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Pagkatapos ay iinom siya ng maraming tubig, sinusubukang linlangin ang sariling katawan. Isang araw, pag-uwi niya, dinatnan niyang nilalabnat si Lucas. Ang maliit na katawan nito ay nag-iinit at ang paghinga ay mabigat. Binalot siya ng matinding takot. Binilang niya ang kanyang mga barya. Ang kakarampot na perang kinita niya sa buong araw ay kulang pambili ng gamot. Lumabas siya at sa gitna ng kahihiyan, kumatok siya sa pinto ng kanyang amo. Aling Nena, pwede po bang umutang? Kahit konti lang po, pambili ng gamot ng anak ko. Babayaran ko po agad. Kakaltasin niyo na lang sa sahod ko. Tiningnan siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa. Nako, yang mga ganyang palusot, alam ko na yan. Bukas, pagdating mo dito, kaltas agad ang sahod mo ng 1 linggo. Sige, lumayas ka na. Iniabot nito ang ilang lukot na pera at isinara ang pinto ng malakas sa harap ng kanyang mukha. Habang naglalakad pabalik, hawak ang pera na halos katumbas ng kanyang pagkatao, hindi na napigilan ni Mayari ang pag-agos ng kanyang mga luha. Gabi-gabi, sa harap ng isang maliit at nabasag na imahe ng mahal na birhen na nabili niya sa halagang 10 piso, lumuluhod siya. Hindi siya humihingi ng yaman o ginhawa para sa sarili. Ang tanging panalangin niya ay ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang anak. Isang gabi, may kumatok sa kanilang pinto. Si Attorney Gabriel. May dala itong isang supot ng mainit na pandesal at isang maliit na kahon ng gatas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Mayari ng bahagyang ginhawa. Kamusta na kayo? Tanong ng abogado. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang kanilang kalagayan. Malapit na, Mayari. Konting tiis na lang. Nakakuha na ako ng mga dokumento na magpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Doña Corazon. Nag-alok ito ng pera, ngunit magalang siyang tumanggi. Salamat po, attorney. Pero kailangan kong kayanin to sa sarili kong paraan. Para kapag hinarap ko sila, masasabi kong hindi ko sila kailangan para mabuhay. Bago umalis si Gabriel, may iniwan itong isang payo. Mag-iingat ka, Mayari. Ipinahanap ka na nila sa buong Davao. Huwag kang masyadong magtitiwala kahit kanino. Nang gabing yon, habang mahimbing na ang tulog ni Lucas dahil sa gamot na nabili niya, umupo si Mayari sa isang sulok. Kinuha niya ang mga baryang natira sa kanyang bulsa. Ang iba ay may amoy pa ng mantika. Ang iba ay may bahid ng dumi mula sa palengke. Isa-isa niya iyong pinunasan at inayos, pinagpatong-patong na parang mga tore. Ito ang kanyang kayamanan. Ang bawat barya ay simbolo ng kanyang paghihirap at pagmamahal. Ito ang tanging bagay na tunay na sa kanya. Habang abala siya sa pagbibilang, biglang umubo ng malakas si Lucas, sunod-sunod. Isang ubong tuyo at malalim na tila umuga sa buong kwarto. Ang lagnat nito ay bumalik, mas mataas pa kaysa kanina. Kasabay ng pag-aalala ni Mayari, isang malakas at sunod-sunod na pagkalabog ang kanyang narinig mula sa kanilang manipis na pinto.
Hindi ito isang ordinaryong kato. Ito ay isang pagbabanta. Ang mansyon ng mga Montesillo ay naging isang malawak at malamig na museo. Ang bawat silid ay puno ng mga mamahaling bagay, ngunit wala ng buhay. Sa mahabang lamesa kainan na gawa sa mahagani, umuupo si Dariel gabi-gabi, kaharap ang kanyang ina. Ang mga pagkain ay inihahain ng mga katulong na gumagalaw ng walang imik, ngunit ang bawat subo ni Dariel ay tila walang lasa, parang pagguya ng abo. Hinahanap-hanap niya ang ingay ng maliliit na paa ni Lucas na tumatakbo sa pasilyo. Ang halahak nito na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Hinahanap-hanap niya ang tahimik na presensya ni Mayari, ang paraan nito ng pang-aayos ng kanyang kurbata tuwing umaga, ang paglalagay nito ng kape sa kanyang tabi nang hindi na kailangang utusan. Ang kawalan nila ay isang malaking butas na hindi mapunan ng kahit anong yaman. Si Doña Corazon naman ay perpektong ginagampanan ang papel ng isang naaping ina at lola. Sa harap ni Dariel, palagi siyang umiiyak, isinusumpa ang pagiging ingrata at baliw ni Mayari. Anak, ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilya natin. Sasabihin nito, ang boses ay puno ng wad na pighati. Pero tingnan mo ang ginawa niya. Itinakbo niya ang apo ko. Kailangan na nating ayusin ang annulment papers para makalaya ka na sa bangungot na yan. Pumapayag na lamang si Dariel, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsisimula ng tumubo. Isang araw, habang nag-iisa sa kanilang dating silid, napagpasyahan niyang ayusin ang mga naiwang gamit ni Mayari. Habang inaalis niya ang mga damit nito mula sa aparador, mga simpleng bestida na mukhang luma na kumpara sa mga kasuotan ng kanyang ina, may nalaglag mula sa isang lumang pitaka. Isang bote ng bitamina na madalas ibigay ni Doña Corazon kay Mayari. Ngunit nang inspeksyonin niya ito, napansin niyang ang selyo sa ilalim ng takip ay tila binuksan na at idinikit lamang muli. At sa loob, may isang tabletang may kakaibang marka, tila kinaskas ng isang matulis na bagay. Ang pagdududang dati isang binhi lamang ay biglang naging isang matinik na baging na pumulupot sa kanyang puso. Naalala niya ang desperadong mukha ni Mayari noong gabing sinabi nito ang lahat. Ang mga luha, ang panging inig, ang mga salitang hindi niya pinaniwalaan. My God, Mayari, baka napapraning ka na naman. Ang sarili niyang mga salita ay bumalik sa kanya. Isang mapait na lason. Hindi na siya nag-isip pa. Itinago niya ang bote ng gamot at dinala yon sa isang malapit na kaibigan na nagtatrabaho sa isang pribadong laboratorio. Pare, I need a favor. Confidential to. Paki-analyze kung ano ang laman nito as soon as possible. Makalipas ang 2 araw, dumating ang resulta sa pamamagitan ng isang email. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Habang binabasa niya ang listahan ng mga chemical, ang mga teknikal na salita ay tila nawala ng saysay. Ang tanging naintindihan niya ay ang konklusyon sa dulo. Contains high levels of heavy metals, a formulation consistent with slow-acting neurotoxins designed to induce paranoia, memory loss, and severe psychological distress. Ang screen ng laptop ay lumabo sa kanyang paningin. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang bawat salitang sinabi ni Mayari ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na bilang isang akusasyon, kundi bilang isang katotohanang sinubukan niyang takasan. Siya ang duwag. Siya ang bulag. Siya ang kumatay sa tiwala ng sarili niyang asawa. Gumuho ang mundo ni Dariel. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang pangungusap pa sa email ng kanyang kaibigan na kumintal sa kanyang isipan. Pare, mag-iingat ka. This chemical signature, it's strangely familiar. Parang ito rin ang nakita ko sa toxicology report ng dad mo noong naaksidente siya.
Gulat at puno ng bagong pagdududa, mabilis siyang tumayo at halos patakbong tinango ang opisina ng kanyang ina, handa nang harapin ito. Ngunit pagdating niya sa pinto, natigilan siya. Narinig niya ang boses ni Doña Corazon mula sa loob, may kausap sa telepon. Ang boses nito ay hindi na malambing o nadadalamhati. Ito ay malamig, matigas at puno ng utos. Nahanap niyo na ba sa squatter area? Anong silbi ninyo? Sunugin ang buong lugar kung kailangan. Basta kunin niyo ang bata at tapusin ang babaeng yan. Ang marahas na pagkalabog sa pinto ay nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Mayari. Agad niyang kinarga si Lucas na nag-umpisa ng umiyak dahil sa lagnat at sa ingay at itinago ito sa likod niya. Sino yan? Sigaw niya. Sinusubukang gawing matatag ang kanyang nanginginig na boses. Buksan mo to! Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa labas, kasunod ng isa pang malakas na pag-uga sa kanilang pinto. Alam namin nandyan ka! Nataranta si Mayari. Tumingin siya sa paligid ng maliit na kwarto, naghahanap ng matatakasan. Walang bintana. Isang pinto lamang, isang bitag. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Sa labas, nagsimula na ang kaguluhan. Narinig niya ang sigawan ng kanyang mga kapitbahay, ang pagbagsak ng mga gamit. Ang mga tauhan ni Doña Corazon ay hindi na nag-iingat. Naghahasik na sila ng lagim. Sa isang sulok ng kwarto, may isang lumang aparador. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Lucas at pumasok sila roon. Isinara ang pinto ng dahan-dahan, nag-iwan lamang ng kaunting siwang para makahinga. Madilim at masikip sa loob. Amoy luma at alikabok. Tinakpan niya ang bibig ni Lucas upang pigilan ang pag-iyak nito, habang ang sarili niyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa, ang kanilang pinto ay bumukas sa isang malakas na puwersa. Dalawang lalaking malalaki ang katawan ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay malalamig at mapanuri. Sinipa nila ang mesa. Ibinagsak ang mga upuan. Ginalugad ang bawat sulok. "Wala dito!" sabi ng isa. Napahinga ng maluwag si Mayari. Ngunit agad din itong napalitan ng takot nang marinig ang sagot ng kasama nito. "Tingnan mo sa aparador." Naramdaman ni Mayari ang paggalaw ng pinto ng aparador. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa na sa pinakamasamang mangyayari. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumukas, isang sasakyan ang humarurot sa labas ng kanilang bahay. At ang busina nito ay umalingaw-ngaw ng sunod-sunod, agaw pansin. "Ano yon?" tanong ng isang lalaki. "Mga pulis yata. Tara na!" Narinig ni Mayari ang mabilis na mga yabag papalabas at pagkatapos ay katahimikan. Nanginig siya sa loob ng ilang minuto bago naglakas loob na sumilip. Wala ng tao. Ligtas na sila sa ngayon. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Attorney Gabriel na nagmamadaling tumatakbo palapit sa kanya. "Mayari, bilis! Kailangan na nating umalis dito!" Hinawakan ni Gabriel ang isang braso ni Mayari habang karga-karga pa rin niya si Lucas. Tumakbo sila sa mga makikitid at mapuputik na eskinita, palayo sa kaguluhan. Habang tumatakas, isang lalaki ang humabol sa kanila. Itinulak ni Gabriel si Mayari sa likod niya upang protektahan sila. Nakipagsuntukan ito sa humahabol at sa gitna ng gulo, nasugatan ang braso ng abogado. Ngunit nagawa pa rin nitong itumba ang kalaban at muli silang tumakbo hanggang sa marating ang kanyang luma at may kalawang na kotse. Mabilis silang nakaalis sa lugar na iyon. Ang kanilang destinasyon, isang maliit at halos nakalimutan ng simbahan sa labas ng Davao. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga kandila, ginamot ni Mayari ang sugat ni Gabriel gamit ang kapirasong tela mula sa kanyang damit. "Salamat," sabi ni Mayari. Ang kanyang boses ay paos.
Utang ko sa inyo ang buhay namin. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kalungkutang matagal lang itinatago. Hindi mo to utang sa akin, Mayari. May sarili akong dahilan. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pamilya ay isa rin sa mga naging biktima ng kasakiman ni Doña Corazon. Inagaw nito ang kanilang maliit na negosyo na nagtulak sa kanyang ama sa matinding depresyon at sa huli ay sa pagpapakamatay. Hindi ito tungkol sa pera. Para kay Gabriel, ito ay tungkol sa hustisya. Habang pinagmamasdan ni Mayari ang natutulog na si Lucas sa mahabang upuan ng simbahan at ang duguan ngunit determinadong si Gabriel sa kanyang tabi, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang pagtakbo at pagtatago ay hindi sapat. Hanggat malaya si Doña Corazon, hindi sila kailanman magiging tunay na ligtas. Hindi na siya ang biktima na tatakbo na lamang. Oras na para lumaban. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Gabriel. Binuksan niya ito. Isang naka-encrypt na file. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang ngiti ng tagumpay. Ipinakita niya ang screen kay Mayari. Nakuha ko na. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Ang ebidensya ng pagnanakaw niya sa kumpanya. Ang kumpletong money trail. Pwede na natin siyang ipakulong. Ang mga oras ay naging walang hanggan. Ang maliit na silid sa tramo ay nagmistulang pugon. Ang katawan ni Lucas ay nag-aapoy sa lagnat. Nanginghinig ang mga labi ng bata at ang bawat hirap nitong paghinga ay isang matulis na balaraw na tumatagos sa puso ni Mayari. Napakipot ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nagkukumbulsyon. Ang takot ay bumalot sa kanya, mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang naranasan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang lumang telepono. Isang pangalan lamang ang pumapasok sa kanyang isip. Daryl. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak. Kaya pa ba niyang lunukin ang kanyang pagmamataas? Kaya pa ba niyang ipagsawalang bahala ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtalikod, para lamang mailigtas ang kanyang anak? Ang kanyang mga daliri ay naglakbay patungo sa contact number ni Daryl. Bawat pagdikit ng dulo ng kanyang daliri sa screen ay isang pagbabalik sa nakaraan, sa mga matamis na sandali at sa huli, sa mga mapait na salita nito. Ngunit bago pa man niya pindutin ang dial, sumilay sa kanyang isipan ang larawan ng kanyang mga braso, ang mga bahagyang bakas ng pananakit na dulot ng lason. Ang boses ni Doña Corazon, ang kanyang pagiging baliw, ang planong pagkuha kay Lucas, ang lahat ay tila isang malakas na busina na nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Hindi. Ang pagmamakaawa sa mga Montesillo ay hindi pagliligtas kay Lucas. Ito ay paghahatid sa bata sa tiyak na kamatayan, hindi pisikal, kundi sa kanyang kaluluwa. Isang buhay na mas masahol pa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nanginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi sa takot o awa. Ito ay sa galit at pagkadismaya sa sarili. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Sa halip na humingi ng tulong, inilabas ni Mayari ang isang manipis na kadenang pilak mula sa kanyang pitaka. Ang tanghing alaala ng kanyang namatay na ina. Isang simpleng medalyon na may inukit na bulaklak. Wala itong halaga sa paningin ng iba. Ngunit ito ang kanyang buong mundo. Isang simbolo ng kanyang nakaraan. Ngunit na yon, ang simbolo ng kanyang pag-asa. Dinala niya ang kwinta sa pawn shop sa kabilang kanto. Kinagat niya ang kanyang labi habang nakikita ang malungkot na tingin ng matandang ginang na may-ari ng tindahan. Napakaliit lang po ng halaga niyan, Inday. Pero sige, para sa anak mo. Ang mga salitang iyon ay parang patak ng luha na umukit sa kanyang puso. Nang gabing iyon, matapos bumaba ang lagnat ni Lucas dahil sa gamot na nabili niya,
Pinagmasdan ni Mayari ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak. Ngayon, sa wakas, ay nararamdaman niya ang isang kalmadong kalungkutan. Ang pagpapalaya mula sa lahat ng mga kadena. Ang kanyang nakaraan ay kailangan ng iwan. Pumasok siya sa banyo ng tramo. Ang salamin na may basag sa isang gilid ay sumasalamin sa isang babaeng may matagal, gusot, at walang buhay na buhok. Minsan, ito ang kanyang koronang nakakapagtago sa kanyang muka. Ngayon, isa itong balakid. Kinuha niya ang isang lumang gunting na ginagamit sa paggupit ng tela. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inumpisahan niya ang paggupit sa kanyang mahabang buhok. Bawat lundo ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila isang pasakit, isang alaala, isang paghihirap na kanyang ipinapa. Pinasok niya ang banya ng tramo. Ang salamin na may basag sa isang gilid ay sumasalamin sa isang babaeng may matagal, gusot, at walang buhay na buhok. Minsan, ito ang kanyang koronang nakakapagtago sa kanyang mukha. Ngayon, isa itong balakid. Kinuha niya ang isang lumang gunting na ginagamit sa paggupit ng tela. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inumpisahan niya ang paggupit sa kanyang mahabang buhok. Bawat lundo ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila isang pasakit, isang alaala, isang paghihirap na kanyang ipinapatawid. Ang bawat hibla ay nagdadala ng bigat ng bawat luha na kanyang iniyak, ng bawat pangarap na nawasak, ng bawat sandaling siya ay naging mahina. Hinayaan niyang mahulog ang mga ito sa sahig na basa na parabang inililibing ang dating Mayari. Nang matapos siya, ang buhok niya ay maiksi na. Ang mga dulo ay hindi pantay at magaspang. Ngunit sa kanyang salamin, isang bagong Mayari ang sumalubong sa kanya. Hindi na siya ang babaeng duwag. Hindi na ang asawang sunod-sunuran. Ang mga mata niya ay may tigas na. Ang kanyang mukha ay may kakaibang determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig, pinagsikapan na hugasan ang anumang bakas ng kahapon. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang sarili. Isang babaeng matapang, handang harapin ang anumang pagsubok. Ang kanyang dating pangalan at ang buhay na puno ng luha ay naiwan na sa banyo. Lumabas siya mula sa tramo, ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanyang maiksing buhok. Dun sa labas, habang pinagmamasdan niya ang mga gumagalagalang aso at ang mga batang naglalaro sa kalye, may napansin siya. Isang itim na sasakyan, makintab at mamahalin, ang nakaparada sa tapat ng tramo. Hindi ito ang uri ng sasakyan na makikita sa lugar na iyon. Ang mga bintana nito ay tinted, hindi makita ang nasa loob. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam si Mayari na nakatingin sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Nagtatago ba ang isa pang kaaway? O isang kaalyado? Hindi pa man nawawala ang kakaibang pakiramdam na yon. Isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Attorney Gabriel. Hawak nito ang isang sobre na may gintong tatak. Ang sulat kamay ay eleganteng nakasulat sa harapan. Mayari, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahagyang paghinga. Bukas ang ika-50 anniversary ng Montesilio Group. Nandun ang buong high society at ang media. Handa ka na ba? Kinuha ni Mayari ang sobre. Ang gintong tatak ay tila nagliliwanag sa dilim. Tinitigan niya iyon ng matagal. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalala. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ipinanganak akong handa, attorney. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. It's time for them to pay. Ang dakilang bulwagan ng pinaka-prestigyosong hotel sa Davao ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na bumubuo sa mga aranya. Ang hangin ay mabango, may halo ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga gintong palamuti at mga telang sutla, tanda ng yaman at kapangyarihan ng Montesilio Group na nagdiriwang ng kanilang ika-50 anibersaryo. Ang mga bisita ay nakasuot ng pinakamagara at pinakamamahaling kasuotan.
Ang kanilang mga boses ay nagiging isang pinagsama-samang bulong, isang orkestra ng pagpuri at pakikiisa sa may-ari ng gabing iyon. Pumasok si Doña Corazon Villacorta Montesillo. Ang kanyang bawat hakbang ay may kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na punong-puno ng mga hiyas. Ang kanyang leeg ay may suot na kuwintas na brilyante na sumisikat sa bawat galaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis at wad na ngiti habang sumasalubong sa mga bisita at nagpapakuha ng litrato kasama ang mga kinatawan ng media. Sa mikropono, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at ang kanyang malaking puso sa pagtatayo ng isang bagong foundation na kunwari ay tutulong sa mga kababaihan, isang malaking tabing para sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Ang aking apo, si Lucas, ang inspirasyon sa likod ng lahat ng ito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa pag-ibig, isang mahusay na pagganap na lumikha ng mga bulungan ng paghanga. Sa mga sulok ng bulwagan, maririnig ang mga bulungan ng matataas na lipunan. Ang galing talaga ni Doña Corazon, sabi ng isang ginang. Imagine, natitiis niya pa ring maging matatag kahit pumanaw ang anak niya sa katinuan. Ang asawa nga niya, pinatalsik sa pwesto dahil sa mga kabaliwan ni Mayari. Ang mga salita ay parang matatalim na tinik na unti-unting lumalatag. Inilalarawan si Mayari bilang isang baliw na humiwalay sa kanilang pamilya. Isang walang utang na loob na nagtago sa sariling anak. Sa isang liblib na bahagi ng bulwagan, malayo sa sentro ng atensyon, nakatayo si Dariel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matamlay, puno ng isang malalim na kalungkutan. Hawak niya ang isang baso ng red wine at bawat lagok ay tila nagpapalubog sa kanya sa isang mas malalim na balon ng pighate at pagsisisi. Ang mga salita ng kanyang ina ay umaalingaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang pako na tumutusok sa kanyang konsensya. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay tila isang balabal na nagtatago ng kanyang sugatang kaluluwa. Nang tumayo si Doña Corazon sa plataporma, ang kanyang boses ay nanginghinig sa pagmamalaki at kapangyarihan. At nayon, aniya, bilang pagpapakita ng aking walang hanggang pagmamahal sa aking anak at sa Montesillo Group, ililipat ko ang lahat ng shares ng aking anak na si Dariel sa isang trust fund na ako ang mangangasiwa para protektahan ang aming mana mula sa anumang uri ng pananamantala. Isang mapanlinlang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kasabay ng kanyang mga salita, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumulantang sa katahimikan. Ang pinto sa likod ng bulwagan, gawa sa solidong kahoy at inukit ng mga disenyo, ay biglang bumukas ng buo. Ang maliwanag na ilaw mula sa labas ay bumuhos sa loob, lumikha ng isang mahaba at matalas na anino sa pulang alpombra ng bulwagan. Ang musika ay biglang huminto. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang malalim na katahimikan. Lahat ng mata ay napatingin sa pintuan. At doon, sa gitna ng matinding liwanag, nakatayo si Mayari. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Ang kanyang suot ay isang puting business suit na simple ngunit elegante. Bumabalot sa kanyang payat ngunit matatag na figura. Ang kanyang maiksing buhok ay nagpapatingkad sa matalas niyang mga mata, puno ng isang apoy na matagal nang natutulog. Sa kanyang likuran, nakatayo si Attorney Gabriel Llorente, may hawak na isang itim na folder at sa tabi nito, dalawang lalaking nakauniporme ng pulisya. Isang matinding pagkalabit sa baso ang narinig. Ang red wine sa kamay ni Dariel ay dumaloy sa sahig, kumalat na parang dugo sa marmol habang nakatitig siya kay Mayari, ang kanyang dating asawa, na ngayon ay isang estranggero. Isang estrangherong handang sumira sa kanyang mundo. Ang mga bisita ay nagulantang sa pagdating ni Mayari, ang kanilang mga boses ay nagiging pabulong, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang katahimikan ay bumalot sa bulwagan, at sa gitna niyon, naglakad si Mayari. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng isang bagong lakas na nagmula sa lahat ng kanyang pinagdaanan.
Walang bakas ng takot o kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na determinasyon. Naglakad siya diretso sa plataporma kung saan nakatayo si Doña Corazon. Ang huli ay namumutla ang mukha at nanghihina ang tuhod. Ngunit pinipilit pa ring itago ang kanyang pagkagulat. Mga gwardya! Paalisin ninyo ang babaeng yan! Isang baliw yan na sumisira sa pagtitipon! Sigaw ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man makalapit ang sinumang gwardiya, inagaw ni Mayari ang mikropono. Ang kanyang boses, na minsan ay mahina at nanginginig, ay ngayon ay malinaw, matatag, at matalas, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Hindi ako baliw, Doña Corazon. Ako si Mayari, ang inyong dating manugang. At nandito ako para ibunyag ang katotohanan. Nagsimula siyang magsalaysay. Bawat salita ay isang talim na tumataga sa katahimikan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga peking bitamina, ang lason na unti-unting sumisira sa kanyang isipan at katawan. Ang pagtatago niya sa ilalim ng kama, ang pilit na pagduduwal sa gatas, ang panggigipit na kanyang tiniis para lamang makakuha ng ebidensya. Ang sakit na kanyang naramdaman nang talikuran siya ng kanyang asawa. Ang pagtatago niya kay Lucas sa gitna ng hirap at panganib. Ang bawat sandali ng kanyang pagdurusa ay inilabas niya. Hindi na may luha, kundi may matinding galit. Sa likuran niya, si Attorney Gabriel ay kumilos. Isinaksak niya ang isang flash drive sa projector at agad na sumabog sa malaking LED screen ang sunod-sunod na impormasyon. Mga scan copy ng medical report kasama ang resulta ng toxicology test ni Mayari na nagpapatunay sa mataas na antas ng neurotoxin sa kanyang sistema. Sumunod ay ang detalyadong bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa kumpanya ng Montesilio patungo sa isang offshore account na pag-aari ni Doña Corazon. Isang kumpletong money trail ng pagnanakaw. Ang bulwagan ay napuno ng mga bulungan at sigawan. Ang mga flash ng kamera ng mga mamamahayag ay nagpatuloy sa pagkidlat. May rehistro ang bawat sandali ng pagbagsak ng imperyo. Ang maskara ng isang respetadong ginang, ng isang butihing ina, at ng isang mapagkawang-gawang lola ay tuluyang nawasak sa mata ng publiko. Hindi na nakapagtimpi si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong galit at kawalan ng pagpipigil. Nagkaroon ng isang malakas na paglaglag ng kanyang mikropono habang siya ay sumisigaw. Mga kasinungalingan! Baliw ka! Pinagkakaisahan niyo ako! Kumilos siya ng padabog. Sinubukang sampalin si Mayari. Ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Pinoprotektahan si Mayari mula sa kanyang binan. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Daryl sa plataporma. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay namumutla sa kahihiyan at pagsisisi. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang bote ng mga bitamina na ibinigay ng kanyang ina kay Mayari. Itinaas niya iyon. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Pati ako, niloko mo, ma. Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding sakit. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Pinaniwalaan ko na baliw ang asawa ko. Pero ikaw pala ang halimaw. Ang mga pulis na kasama ni Gabriel ay lumapit kay Doña Corazon. Binasa ng isa sa mga ito ang kanyang mga karapatan at inilabas ang warrant of arrest para sa mga kasong frustrated murder at estafa. Hindi makapaniwala si Doña Corazon. Sinubukan niyang lumaban, sumigaw at magmura. Ngunit ang kanyang pagpupumiglas ay walang silbi. Nang ilagay ang posa sa kanyang mga kamay, nagpatuloy siya sa pagmumura kay Mayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot. Wala kang mapapala. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Susumpain ka! Ngunit hindi na pinansin ni Mayari ang mga salita ni Doña Corazon. Tumalikod siya, handa nang umalis. Habang naglalakad siya pababa ng plataporma,
Dumaan siya sa tabi ni Dariel. Hindi niya ito tiningnan. Hindi siya naglabas ng anumang emosyon. Ang kanyang pagwawalang bahala ay mas masakit pa kaysa sa libu-libong salita ng galit. Si Dariel ay lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tiningnan niya ang papalayo ng likod ni Mayari. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Mayari, parang awa mo na. Ang kanyang pagsusumamo ay nalunod sa ingay, sa pagkawasak ng isang pamilya, at sa matinding pagbagsak ng isang imperyo. Ang mga araw ay lumipas at ang bulwagan ng Montesillo Group ay nagbalik sa dati nitong katahimikan, maliban sa mga abogadong abala sa pag-aayos ng mga papeles at sa paghahanap ng bagong pamunuan. Ang lahat ng atensyon ng publiko ay nakatuon sa nagaganap na kaso ni Doña Corazon. Ang kanyang dating imahe bilang isang respetadong negosyante at mapagkawanggawang ginang ay ganap na nawasak. Isang hapon, pumunta si Mayari sa pasilidad ng kulungan para sa mga kababaihan. Ang hangin sa lugar ay mabigat, amoy, amag at kalungkutan. Hindi siya napilitan. Ito ay kanyang sariling desisyon. Hindi para magsaya sa pagbagsak ng kalaban, kundi para harapin ang kanyang nakaraan, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Sa silid ng pagdalaw, nakita niya si Doña Corazon. Hindi na ito ang maringal na ginanga nakasuot ng mga mamahaling hiyas. Ang buhok nito ay gusot at naging ubanin, at ang suot nito ay ang kulay kape na uniporme ng preso. Ang kanyang balat ay tila kulubot na, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling matalas, puno pa rin ng galit at pagmamatigas. Akala mo ba nanalo ka na, Mayari? Bungad ni Doña Corazon, ang kanyang boses ay paos, ngunit puno pa rin ng paghamak. Ang mahirap pa rin. Hindi ka kailanman magiging Montesillo. Ang dugo mo ay dugong pulubi at mamamatay ka pa ring isang hamak. Tinitigan ni Mayari ang babae. Walang emosyong sumilay sa kanyang mukha. Wala siyang nakitang pagmamakaawa, pagsisisi, o anumang bakas ng pagiging tao. Tanging kasamaan lamang. Hindi ko po kailangan ang pangalan ng Montesillo para mabuhay, Doña Corazon. Hindi ko po kailangan ang yaman ninyo. Ang kailangan ko lang po ay ang anak ko. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. At narito na po siya, ligtas at malayo sa inyo. Ang mga salita ni Mayari ay tila isang balaraw na tumama sa dibdib ni Doña Corazon. Hindi! Ang lukas ay para sa akin. Akin ang apo ko. Akin ang lahat! Ngunit ang kanyang pangtaas ng boses ay isang manifestasyon lamang ng kanyang desperasyon. Gaganti ako. Isusumpa ko kayo. Lahat ng pamilya mo. Ngunit kalmado pa ring tumayo si Mayari. Ang yaman mo, senyora, ay napakalaki. Pero mamamatay kang mag-isa. Walang pamilya. Walang anak. Walang apo. Ang lahat ng sinira mo ay sumira rin sa'yo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na paghihirap. Tila, isang sumpa na unti-unting pumapatay sa natitirang pag-asa ni Doña Corazon. Sa labas ng kulungan, kumalat ang balita na ganap ng tinakwil ni Dariel ang kanyang ina at ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian ay nailipat na sa isang trust fund para sa mga biktima ng pang-aabuso. Walang natira kay Doña Corazon. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho, ang kanyang yaman ay nawala, at ang kanyang sariling anak ay tinalikuran siya. Sa loob ng kanyang selda, walang nakarinig sa sunod-sunod niyang pag-iyak. Walang nakakita sa kanyang pagpupumiglas, sa paghila niya sa kanyang sariling buhok, sa pagtawag niya sa pangalan ni Dariel. Ang kanyang kaparusahan ay hindi lamang ang pagkakakulong, kundi ang pagdurusa sa isang walang hanggang kalungkutan, isang parusa na mas malala pa sa anumang pisikal na sakit. Lumabas si Mayari mula sa kulungan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Hinaplos niya ang kanyang maiksing buhok,
Hinayaan ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Ang sikat ng araw ay tila bumubulong ng pagpapalaya. Huminga siya ng malalim, pinalabas ang lahat ng bigat at pait na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, sa wakas, ay malaya na siya. Hindi na nakakadena sa nakaraan, hindi na biktima ng kasamaan ng iba. Naglakad siya pabalik sa lugar kung saan siya nakatira, sa barong-barong na minsan niyang tinahanan kasama si Lucas. Ngunit habang papalapit siya, may napansin siya. Isang lalaki, nakasuot ng ordinaryong pangtrabaho na luma at may bahid ng putik, ang abala sa pagwawalis sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Ang bawat galaw nito ay puno ng pag-iingat, tila ayaw gumawa ng ingay. Nagtaas ito ng tingin nang maramdaman ang kanyang presensya at nang magtama ang kanilang mga mata, napakipot ang kanyang mga mata. Si Dariel, ang dating mayaman at mayabang na tagapagmana ng Montesillo, ay ngayon ay isang hamak na manggagawa, na tila isang pulubi sa harap ng isang hari. Ang paglito ni Dariel sa gitna ng kahirapan ay isang patunay na ang mundo ay sadyang bilog. Ang dating tagapagmana ng Montesillo Group, ang lalaking nakasuot ng mga mamahaling kasuotan, ay ngayon ay isang ordinaryong manggagawa. Matapos ang pagbagsak ng kanyang ina, isinuko niya ang kanyang posisyon bilang chairman ng kumpanya, ipinasa ang pamamahala sa isang bagong lupon ng mga direktor at inilipat ang lahat ng kanyang personal na ari-arian sa isang trust fund na nilayon para sa mga biktima ng pang-aabuso sa pamilya. Iniwan niya ang marangyang mansyon, ang kanyang yaman at ang kanyang dating buhay. Lumipat siya sa mismong squatters area kung saan naninirahan sina Mayari at Lucas. At doon, namasukan siya bilang isang bulto-bultong manggagawa. Nagbubuhat ng semento at bato, ang kanyang mga kamay ay unti-unting kuminapal at nagkaroon ng mga paltos, isang pisikal na paalala ng kanyang pinagdadaanan. Ito ang kanyang paraan upang maunawaan ang bawat hirap at sakit na pinagdaanan ni Mayari. Nakatayo si Mayari sa harap ng kanyang maliit na bahay. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Dariel. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ay nakaluhod sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay namumutlas sa kahihiyan at pagdurusa. Hindi siya humihingi ng pabalik. Hindi siya humihingi ng muling pagmamahal. Mayari! Ang boses ni Dariel ay basag. Halos hindi marinig. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng kahit ano. Pero, please, give me a chance to be a father to Lucas. I will do everything. I will prove myself. I'm so sorry. Nagpakaduwag ako. Nagpakabulag ako sa kasamaan ni Mama. Pinabayaan ko kayo. Pinatay ko ang pagmamahal mo sa akin. Ang bawat salita ay isang pahayag ng pagsisisi, isang pag-amin ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga luha ay bumuhos sa kanyang pisngi, dumaloy sa kanyang maruming mukha, nag-iiwan ng mga bakas ng kanyang kapighatian. Walang emosyong tumayo si Mayari. Hindi man lang siya kumilos. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato. Ang sorry mo, Dariel. Hindi mabubura ang gabi-gabing umiyak ang anak mo sa gutom. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pait. Hindi mabubura ang sakit ng bawat araw na nilamang ako ng lason na bigay ng nanay mo. Hindi mabubura ang mga salita mo noong sinabi mo sa aking baliw ako at basura. Ang lahat ng iyon ay nakaukit na sa puso ko. Wala na akong pagmamahal na natitira para sa iyo. Sa matinding sakit na dulot ng kanyang mga salita, tumalikod si Mayari at dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan si Dariel na nakaluhod sa harap ng kanyang bahay, nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Ngunit hindi sumuko si Dariel. Araw-araw, gumagawa siya sa paligid ng tramo. Umaakyat sa bubong para ayusin ang mga butas, nagwawalis ng mga kalat
at tinitiyak na malinis at ligtas ang kapaligiran ni Mayari at Lucas. Araw-araw, matapos ang kanyang trabaho, inilalagay niya ang isang maliit na laruan o isang pakete ng paboritong biskwit ni Lucas sa labas ng pinto ng bahay ni Mayari. Araw-araw, kinukuha ni Mayari ang mga iyon at itinatapon sa basurahan na walang anumang tingin. Ngunit hindi siya tumitigil. Isang gabi, habang pauwi si Mayari mula sa kanyang trabaho sa gabi, ang mga kalsada ay madulas at maputik dahil sa malakas na pag-ulan. Nakaapak siya sa isang matalim na bato at nawalan ng balanse. Nahulog siya. Ang kanyang tuhod ay bumagsak sa maputik na lupa. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, isang pares ng matitigas na kamay ang humawak sa kanyang braso at bewang. Pinigilan siya sa tuluyang pagbagsak. Si Dariel. Ang kanyang mga bisig ay nanginghinig, hindi dahil sa bigat niya, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang leeg, ngunit puno ng pag-iingat. Tila natatakot na baka itulak siya palayo ni Mayari. Mayari, sa isang iglap, ay hindi itinulak ang lalaki. Hinayaan niya lang itong humawak sa kanya. Ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng isang kakaibang init sa gitna ng lamig ng gabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pag-iingat, ang kanyang puso ay nanatiling sarado. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang dumating sa Davao. Ang malakas na hangin ay nagsimulang magpakilos sa mga yero ng bubong. Ang bawat buhos ng ulan ay tila isang latigo na humahampas sa kanilang bubong. Sa loob ng maliit na kwarto, napakapit si Mayari kay Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng matinding takot para sa kanyang anak. Biglang, isang malakas na pag-uga ang nangyari sa bubong. Ang isa sa mga yero ay natanggal at ang isang malaking kahoy na poste mula sa bubong ay lumuwag. Ito ay dahan-dahang nahuhulog patungo mismo sa kinalalagyan ni Lucas. Ang malaking kahoy na poste ay bumagsak ng mabilis, diretso sa kinahihigaan ni Lucas. Sa loob ng maliit na kwarto, napuno ang hangin ng hiyaw ni Mayari, isang tunog ng purong takot na galing sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Ngunit, bago pa man dumapo ang kahoy sa kanyang anak, isang anino ang mabilis na gumalaw. Ang katawan ni Dariel. Lumipad ito. Hinarangan ang post gamit ang kanyang likod. Pinrotektahan si Lucas mula sa tiyak na pang-anib. Isang malakas na pagbagsak ng kahoy ang umalingaw-ngaw. Narinig ni Mayari ang isang pag-aray mula kay Dariel. Ngunit hindi ito nagtagal. Nahulog ang katawan ni Dariel sa sahig. Ang kanyang likod ay puno ng dugo at ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit sa kanyang mga labi, isang mahinang ngiti ang sumilay. Ligtas na kayo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, ngunit puno ng ginhawa. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, ang lahat ng sakit na inilaan ni Mayari para kay Dariel ay biglang naglaho. Wala na siyang nakita kundi ang lalaking handang ibuwis ang buhay para sa kanyang anak. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang duguan nitong likod. Ang malakas na ulan ay nagpatuloy at ang tubig ay unti-unting pumasok sa kanilang kwarto. Ngunit ang tanging nararamdaman ni Mayari ay ang init ng dugo ni Dariel at ang kanyang matinding pag-aalala. Dariel, gumising ka! Hindi ka pwedeng mamatay! Ang kanyang mga salita ay nalunod sa malakas na buhos ng ulan at ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng nakaraan ay tila bula lamang. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng lalaking sumagip sa kanyang anak. Dinala nila si Dariel sa pinakamalapit na ospital. Ang mga oras sa waiting area ay tila walang katapusan. Nakaupo si Mayari sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bawat isa. Ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagdarasal. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Lucas. Walang kamalay-malay sa sakripisyong ginawa ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mayari ang isang bagong damdamin sa kanyang puso. Hindi pa ito pag-ibig,
kundi pagpapatawad at pag-unawa. Dumating si Gabriel kinabukasan. Nakita niya si Mayari na nakatayo sa gilid ng kama ni Dariel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matamlay, ngunit may isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na kailangan pang magsalita. Sa tingin pa lamang ni Gabriel sa kanyang kaibigan, alam na niya ang sagot. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Tumango siya kay Mayari, isang tahimik na pagpapaalam, at lumabas ng silid, nagbigay ng espasyo para sa muling pagtatayo ng isang pamilya. Nagising si Dariel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas at sumalubong sa mga mata ni Mayari. Hindi nga inaasahan na makikita niya ito roon. Nang makita ang kamay ni Mayari na nakakapit sa kanyang kamay, nagsimula siyang umiyak. Hindi siya umimik, hindi siya nagbigay ng anumang salita ng pangako. Ang kanyang mga luha lamang ang nagsalita, luha ng pagsisisi, luha ng pasasalamat, at luha ng isang bagong pag-asa. Lumipas ang 3 taon. Ang lumang mansyon ng mga Montesillo ay hindi na nakatayo. Sa lugar nito, isang modernong gusali ang ipinatayo. May malawak na harden at mga pader na gawa sa salamin. Nagpapakita ng liwanag at pag-asa. Ito ang Lucas Hope Foundation, isang sentro para sa mga ina at kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan na nagbibigay ng kanlungan at tulong legal. Ang pangarap ni Mayari ay nagkatotoo. Ngayon, si Mayari Isabel Santiana ay hindi na ang mahina at inosenteng asawa na minsan nilang kinutya. Siya na ngayon ang CEO ng Lucas Hope Foundation, isang makapangyarihan at inspiradong babae. Ang kanyang maiksing buhok ay nagpapatingkad sa kanyang matalas at matatag na personalidad. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ngunit sa bawat salita, naroroon pa rin ang init at pagmamahal. Si Dariel ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi na siya ang aroganteng tagapagmana. Siya ngayon ang operations manager ng foundation, isang matapat at masipag na empleyado. Ang kanyang mga kamay ay makapal at matigas, mga bakas ng kanyang paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paggalang kay Mayari. Araw-araw, sinusuportahan niya si Mayari sa bawat desisyon nito, sa bawat proyektong isinasagawa. Hindi na siya naghahangad ng posisyon o yaman. Ang tanging hangad niya ay ang makatulong at makasama ang kanyang pamilya. Isang araw, sa isang seremonya ng foundation, nagsasalita si Mayari sa harap ng maraming tao. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Mula sa likuran ng entablado, nakatayo si Dariel. Pinagmamasdan siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bote ng tubig, binuksan ang takip ng bahagya at inilagay sa tabi ng baso ni Mayari sa podium, panatag na handa itong inumin kapag ito ay nauhaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at paghanga. Matapos ang seremonya, dahan-dahang lumapit si Dariel kay Mayari. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang maliit na singsing na gawa sa damo. Ito ay simple at walang halaga, ngunit ito ang simbolo ng kanyang bagong simula. Mayari, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginghinig ng bahagya. Alam kong matagal na ang lahat, pero pwede ba kitang ligawan ulit mula sa umpisa? Hindi na bilang Montesillo, kundi bilang Dariel. Ang lalaking handang maghintay para sa'yo at magpapatunay na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Sa harap ng maliit na singsing na gawa sa damo, hindi agad sumagot si Mayari. Tinitigan niya si Dariel, ang kanyang dating asawa, ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit ngayon ay nagpakita ng tunay na pagbabago. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na pag-unawa at pagtanaw sa nakaraan. Inabot niya ang singsing, hinaplos iyon ng kanyang daliri. Hindi niya isinuot. Sa halip, maingat niyang inilagay iyon sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Dariel, sabi niya,
Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat. Ang nakaraan ay hindi nabubura. Ang sakit na naramdaman ko, ang bawat luha na iniyak ko para sa anak ko, hindi yon nawawala. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa mga ulap na nagbibigay ng payapang simoy ng hangin. Pero, ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Dariel. Para ito sa akin. Para makalaya ako. Nilingon niya ang lalaki. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang sarili mo. Hindi bilang asawa ko agad, kundi bilang Dariel. Bilang ama ni Lucas. Simula tayo ulit, bilang mga kaibigan, bilang mga kasama sa layunin. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatawad, hindi ang paglimot, kundi ang pagtanggap sa bagong bersyon ng lalaking minsan niyang minahal at pagbibigay ng espasyo para sa isang bagong simula na walang bahid ng nakaraan. Niyakap ni Dariel si Mayari, isang yakap na puno ng paggalang at pasasalamat. Walang lalong sinabi. Ang kanyang mga luha na lamang ang nangpahiwatig ng kanyang matinding kagalakan. Lumipas pa ang ilang taon. Ang Lucas Hope Foundation ay lumago, naging isang liwanag ng pag-asa sa buong Mindanao. Daang-daang kababaihan at kanilang mga anak ang natulungan, nabigyan ng boses at ng pangalawang pagkakataon. Si Mayari Isabel Santiana ay naging isang inspirasyon, isang simbolo ng lakas ng loob at pagkababae. Ang kanyang mga mata ay laging nagliliwanag, hindi na sa luha, kundi sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa mga mamahaling bagay o sa mga titulo, kundi sa bawat ngiti ng batang kanyang natutulungan, sa bawat ina na nakabangon mula sa kanilang pagdurusa. Si Lucas ay lumaki na isang malusog, matalino at mapagmahal na bata, isang bunga ng pagmamahal na lumampas sa lahat ng pagsubok. Si Dariel ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang kanyang asawa sa papeles, kundi bilang kanyang matapat na kasama at kapareha sa lahat ng kanyang mga adbokasya. Araw-araw, pinatunayan niya ang kanyang pagbabago, hindi na sa mga salita, kundi sa mga gawa. Ang pagmamahal nila ay hindi na ang nagliliyab na apoy ng kabataan, kundi isang mainit at matatag na baga na pinanday ng pagdurusa, ng pagpapatawad at ng pag-unawa. At si Doña Corazon, nanatili ito sa kulungan. Ang kanyang isipan ay nababalot ng galit at pagsisisi. Ang kanyang yaman ay nawala. Ang kanyang pangalan ay naging isang mansa. At ang kanyang anak ay tuluyan ng tinalikuran siya. Ang kanyang kaparusahan ay hindi lamang ang pagkakakulong, kundi ang pagdanas ng isang buhay na puno ng kalungkutan, isang malupit na paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pera, kundi sa kabutihan ng puso. Sa pagtatapos ng kwentong ito, naiwan ang isang mahalagang aral. Ang pamilya ay hindi binubuo ng yaman o posisyon sa lipunan, kundi ng katotohanan, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na sapat na matatag upang lampasan ang lahat ng pot. Ang tunay na lakas na isang babae ay hindi nakasalalay sa kung gaano siya kahusay magtiis, kundi sa kung gaano siya katapang na bumahon, lumaban at hanapin ang kanyang sariling kaligayahan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Mayari, ang babaeng minsan ay naging isang ibong nakakulong sa hawlang ginto, ay naging isang agila na lumipad ng mataas, nagdala ng pag-asa sa bawat puso na kanyang nahawakan.